Hi mga ka-Bible, Monday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Marcus chapter 5 verse 1 hanggang 20. So ito po yung mabasa natin. Ang pagpapagaling sa Gerasenong may sapik. Dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin, bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa. Nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala na nakakapigil sa kanya araw-gabi na nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan, at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasan Diyos, bakit mo ako pinapakialaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan." Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Batalyon, sapagkat marami kami," tugon niya. At nakikiusap siya kay Jesus na huwag siyang palayasin sa lugar na iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. "Pasapiin mo na lamang kami sa mga baboy," at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at sumapi sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at karatig pook ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang tunay na nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Dahil dito nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, "Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo." Umalis ang lalaki at pinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus, at namangha ang lahat nang nakarinig noon. So, yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Marcus chapter 5 verse 1 hanggang 20. So, sana po is nagustuhan nyo yung Bible verse na binasa natin ngayong araw. At kung nagustuhan nyo, please follow, like, and share the videos at subscribe din kayo sa aking YouTube channel. Magsisi at talikuran ang ating mga kasalanan dahil ang second coming ng Panginoong Hesukristo ay malapit na pong dumating. Magbabautismo sa tubig para sa kapatawaran ng kasalanan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kung gusto nyo po, ang sabi po sa Bible, you cannot enter to the kingdom of God unless you become born again. So kung gusto nyo po maging born again Christian or maging apostolic Christian po, ay ini-invite ko po kayo na umatin kayo sa aming church sa Sunday. At kung interesado kayo, message nyo lang po ako. So keep safe,
God bless, and always remember, Jesus loves you. Bye-bye! Hi mga ka-Bible, Monday today at meron akong Bible verse na gustong i-share sa inyo ngayong araw from the book of Lucas chapter 1 verse 4. Verse 1, no? Chapter 1 verse 1 hanggang 4. So ito po yung mabasa natin. Kagalang ang paghahandog. Kagalang-galang na Tsupilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa kalagitnaan namin. Ang kanilang isinulat ay ayon sa itinuro sa amin ng mga tao na buhat pa sa pasimula ay nakasaksi nito at nangaral ng magandang balita. Kaya't matapos kong suriin ng buong ingat ang lahat ng pangyayari buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat din ng isang maayos na salaysay para sa inyo, upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga itinuro sa inyo. So, yun po yung mensahe sa atin ngayong araw ng Lucas chapter 1, verse 1 hanggang 4. So, keep safe, God bless, always remember, Jesus loves you. Bye-bye!